Okay na po, Dok. Tawagin niyo na lang po kami pag may kailangan po. Thank you, Nurse Karen. Muna kami. Salamat. Sige po. Salamat sa inyo. Hindi ko dapat iniwan si Ate Giselle. Baka may gawin sila sa kapatid ko. RJ, hindi naman siguro nila sasaktan si Ma'am Giselle. Eh, napakawalang hiya naman nila kung papatulan nila yung babae. Wala akong tiwala doon sa Gilbert na yun. Kailangan ko na umalis dito. Kailangan kong makaharap si Morgana. Napagbigyan ko na siya sa gusto niyang gawin sa kapatid ko. Hindi na ako papayag na bastusin pa niya. RJ, dito ka na lang muna. Baka mamaya kung paano ka na naman eh. This is patient Narding, 62 years old. Time of event is 11:25 a.m. Kausap ko lang siya kanina, tapos bigla siyang nahilo. Tapos upon assessment, meron siyang shallow right nasolabial fold and right-sided motor deficits. I think he's having a stroke. Okay, Doc. We'll take it from here. Thank you, Doc. Apo, sorry. Annalyn, ano nangyayari dito? Chang? Ano Anak. nangyari? Sino ba yung pasyente na yan? Ano nangyayari? Hindi ko ka alam eh. Kasi po, sinundan po namin ni Regan si Lola. Tapos nakita po namin na naguhubad po siya sa harap ng manong na dinala namin sa ER. Chang! Chang! Ano naman kayo maghuhubad doon sa harapan ni Manong? Chang, huwag niyo sabihin sa amin na nagipit na naman kayo at nagbebenta na naman kayo ng laman niyo, ha? Mali kayo ng iniisip. Nagpunta ako doon dahil nirekomenda siya sa akin ng kaibigan ko, pero hindi para magbenta ng laman. Ano ko ba sasabihin ito sa inyo? Ayoko kasing maging pabigat sa inyo. Ayoko kasing isipin nyo na may problema ako tapos hindi ko man lang masolusyonan sa sarili ko. Chang, hindi ko po kayo maintindihan. Ano po ba yung problemang sinasabi ninyo? Pumunta ako kay Mang Narding para humingi ng tulong para gamutin niya yung sakit ko. Sakit? Ano pong sakit? Feeling ko, mamamatay na ako. Dahil may bukol ako sa dibdib. Hindi ko kayang harapin ang katotohanan. Pero wala sa pakiramdam ko na may breast cancer ako.